mahirap man ang pinagdaraanan. Okay, magandang gabi. Dito na naman po ang kapatiran para sa bayan from west to east. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Gerardo Sadsad, at kasama ko sina Ricky Koo. At si Bong Estrella. Opo. At of course, syempre, kasama mamaya. rin po natin si Cap Marie. Yes, Cap Marie, ang Wonder Cup ng Taguig. Taguig. At lalong-lalo na yung kung gusto niyo ng bugbugan. Hindi lang si kontrabida Cap, ng pambansang kontrabida ng Pilipinas. Si Boss King Gutierrez. Bati mo na. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Boss Bong, Boss Ricky, Attorney, Yes. si Ma'am Maris, Kapitana. Gusto ko po, Sir King. Dito kayo konti. Hindi ako kita. Hindi kita. Ayan. May monitor pala to. Dito po Baka tayo. naman sa pintuan ako makakuha nito. Hindi po. Yeah. Hindi po. Huwag kang atras, baka malaglag po kayo. Dito po Okay. tayo. Ang alam ko, apat kami rito eh. Oo, Ay, wala opo. pa yung Na tatlo. traffic yata po. Sir Galing King, pang Quiapo. Galing ako ng Bacoor eh. Ganun po ba? Nauna pa kayo. Nauna pa ako. Pero anyway, ayan. Opo. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi Okay, po. si Chairman, ano natin, Si ikwan lang natin Chairman. si Chairman. Isa po Pabatiin mo siyang- muna si Chairman bago mo Opo, introduce. magandang gabi po, Chairman. Magandang Opo. gabi po sa inyong lahat. Chairperson pala, baka magalit pagka Chairman ang sinabi natin. Wonder Cup ng Taguig. Siya po ay pinaralangalan bilang Most Outstanding Public Servant ng Dangal ng Lahing Filipino Awards. Ito pong award na to ay naibibigay lamang sa mga natatanging Pilipino na malaking kontribusyon na lalo na maiangat ang antas natin sa buhay. Kapwa at may taguyod din ang kapayapaan ng proteksyon ng komunidad. Ang dangal ng lahi, si Barangay Chairman Marie Marcelino ay ng Barangay Ususan Taguig ay kilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa mga pagpapayabong at pagpapayaman ng tradisyon ng ating bansa. Okay, siya din po ang namamayagpag bilang local servant ng lungsod ng Taguig mula noong pang 2013 hanggang kasalukuyan. Siya ay tinatawag na Wonder Cup dahil siya ay may inisyatibo at madalas na nagmamaneho sa mga higanting fire truck siguro, lalo na kung may mga nasusunugan sa kanilang nayon. Huwag naman sanang maulit-ulit po yung mga yan. At may food bank system din po ang barangay upang tugunan ang mga food security, kalinisan, disaster resilience ng isang barangay. So without any further ado, si Kapitan Wonder Cup Marie Marcelino ng Barangay Ususan. Pabatiin muna Magandang natin. gabi po. Yan. Magandang gabi, Kap. Magandang gabi Kap. po. Oo. Pag ganyan kaganda kapitan, lagi panalo na eh. Last points ka agad eh. Si Brother King, ano din yan? Naging konsehal din po yan. O, konsyal. Sampung lugar. 3-term councilor ako ng Bacoor. Wow. Bacoor Wow. City. Pwede mo Kakagaling ko lang dyan kanina sa Bacoor eh. Kila Strike Revilla. Babalik ako ng 25. Okay. Siya good luck po. Konsyal din. Tapos ng term ko eh. Konsyal. Konsyal po. Apo. Okay. Konsehal, oo. Tama-tama. Tumakbo ako ng party list sa congressman. Pero hindi pinala. Okay. Sabi ko okay lang. Siguro kasi medyo maganda makasaysayan po yung August 21. So meron tayong tribute para sa akin kasi idol ko to kay FPJ. Birthday niya po ngayon, Kap. Ano na? Baka idol niyo din po yan. Opo. Meron yata maliit na ano eh, no? May maliit na pwede natin i-play natin. i-play natin na sir. Para sa ating mga tagapanood sa telebisyon at mga tagapakinig sa radyo at mga Yung mga tagahanga Yes. ng para maalala nilang ating FPJ. The King. Oo. Hindi, parang yung Roosevelt yata pinilitan FPJ na eh, no? Yung ganun ba? LRT. Ganun ba? Station. May FPJ station. No? Kakaiba, Ayan. Oo. Ayun. Okay. Yung tech natin, medyo... Pero, Kap, ano yung mga... Ayan na. Ito po ang inyong lingkod, King Gutierrez, na bumabati sa DWIC Aliw TV 23, led by
Chairman Edgar Cabangon. Kapatiran para sa bayan. Yan ang show nila every Monday, 7 to 8 p.m. sa Channel 23. DWIZ 882 kHz. Kita-kita tayo ha. Mga FPJ boys, kami mga original FPJ boys. Wala na kasi sila pakito. Kami na lang natira. Di ba? Sa inyo lahat, Kuya Ran, kahit saan ka man naroroon. Happy birthday, Kuya Ite. Bukas, Kuya Ite. Happy birthday. At gusto na rin namin batiin, siyempre, si Senator Lapid. Senator Lito Lapid. Nagdiriwang siya ng kaarawan ngayon. Happy birthday, Senator. Bye! Pag-ibig! Hi, this is Ricardo Cepeda, giving all the best wishes to DWIZ Aliw TV 23, led by Chairman Edgar Cabangon. Ang show niya is Kapatiran para sa Bayan, every Monday, 7 p.m. to 8 p.m. Channel 23, DWIZ, 887 kilohertz. This is Ricardo Cepeda, also saying happy birthday to Fernando Poe Jr., of course to Philip Salvador, and Lito Lapid. And kasama ko rin yung may ibang kontrabida. MPJ! May kasama pa kayo. Ano kasama ba siya, Tony? Isa pa sa kapatiran para sa bayan. Kinakagalak pong makilala ko po kayo. Ay, Mga pambansang kontrabida, Idol at TJ. Kailangan mga kontrabida yung abogado. Attorney, makarating kami ng live doon sa inyong station para naman Dadalaw kami sa'yo. Isa privilege po. Pamamaraan namin apat ng anak ko. Opo. Si Jorel Ramirez. Opo. Baka tulong naman kami. Ay, kinagagalak ko po na sana maanyayaan ko po kayo at si mismong chairman Edgar Cabangon ay iistimahin po kayo. Oo. Sa kanyang makikita niyo rin po yung yung pagkakaiba ngayon, yung Channel 9 dati at saka 13 pinagsama na. So meron na po kaming green studio po doon. Wow. Oo, para at least baka ma-appreciate nyo some of your taping, baka doon natin ganapin, sir. Oo. Jerry, pati ka muna kay FPJ. Opo, idol ko po yan. Lahat ng kanyang pelikula ay pinanood ko po, lalong-lalo ng bata ko. So happy birthday, Idol Sir, FPJ, in heaven. Kaya sa lahat ng mga nakasubaybay sa DWIZ 882 Kapitan na pinalitan po ay kilohertz. Ang kapatiran sa bayan. Yes po. Hosted by Edgar Cabangon. Okay, thank you very much, Sir King. And I hope, Sir Dindo, Sir King, and Sir Rick, makadalo po kayo sa amin, Sir Jurel, makadalo po kayo sa amin at mag-guest live. Attorney, Opo. kukorek ko lang po kayo. Opo. Hindi po Sir King ang pangalan ko, King lang. Ay, King, opo. Thank you po. Thank you po. Lahat po kami. Basket team. Ako din si King Cepeda. Thank you. At salamat po. Okay, thank you po. Mga yarap, magandang araw sa inyo. Kinukumbida ko po kayo. Panoorin niyo po or makinig po kayo sa DWIZ 88.2 Yes, po. kilohertz. Kapatiran para sa bayan. Yes po, Brother Dindo. Hosted by Attorney. Gerardo Sadsad po. There you go. One of the hosts po ng Kapatiran para sa Bayan. And inaanyayahan ko po kayo, Brother Dindo, Brother King, and Brother Rick. Yes, pero gusto ko rin magpasalamat kay Boss Edgar Cabangon for really maintaining a good show and a good radio station, DWIZ. Thank you. So I will see you soon. Sana nga maka-attend kami live sa show mo. Yes po. Nagagalak ko po at it's a privilege to invite you all po. My privilege, Attorney. And again po, binabati ko po yung aking idol na si Fernando Poe Jr. Yes, Sa kanyang before arawan. birthday, the King. Happy birthday po, The King. Thank you. Okay, tangkilikin niyo po yung Michael
Sinadhan Bispo. Oo. And one of these days, gagawin natin guest to sa ating show sa DWIC, Kapatiran para sa Bayan. Hi guys! Kadalasan pag kontrabida ako, Ricardo Cepeda, boss ako. O kaya yung ano, yung... Balik tayo kay Chairman, Yes. Chairperson, Marie. Kay Cap Marie. Opo, Oo. nabanggit natin yung ano. Kanina, yung with regards to food security and food bank. Ano po bang ano nito? How do you do it? Yung concept po nito is started in 2015 when we collaborated with Rise Against Hunger. Apparently, nung 2019, 'di ba, dumating po yung pandemic. So napakalaki pong naging tulong nung food bank system sa atin. It's a form of recovery ng mga pagkain po mula sa multinational companies who supports our food bank systems. Dati po kasi 'di ba usually they spend para i-destroy yung mga nearby expiry products nila. That includes food at saka po yung mga hygiene products. So lahat po yun goes to the landfill. Apparently nung pong 2014 nung pag-upo po natin nung 2013 sa atin pong pag-aaral, nakita po natin na yun po palang landfill natin, 'di ba? Maiksi na po yung buhay. So we thought of a possible program na pwede pong makatulong para po makatulong po tayo para humaba yung buhay ng landfill. Apparently, nag-pop up po yung design ng food bank system with our research na magiging sustainable for our community. So, nire-recover po natin yung mga food and hygiene products from multinational companies. So, di na po sila naggumagastos ngayon para i-destroy yung mga products na yon. Yun naman po ay mga 6 months in shelf life. So, dinidistribute po natin yan sa Naka-refrigerated community. po ba yung cup? Mostly frozen po. Frozen. Yung iba naman po mga canned. So, Meron kayong ganun facility? meron po tayong walk-in freezer sa Wow, galing. atin pong Okay, barangay. Yung proyekto na yun. Yeah, maganda. So, ito siguro ba hindi lang barangay yung na ano, pati ibang nearby ano? Yes, nakakapagbigay din po tayo sa mga karatig barangay po natin na lalo na po nung panahon po ng pandemic dahil hindi po natin alam how we can sustain. Dahil syempre po ayuda yung atin pong community, napakalaki po. So, grateful po tayo sa partnership natin with Rise Against Hunger and with the city and other barangays na natulungan po natin na makasustain during the pandemic dahil realizing it, yung para po masustain po natin yung pagbibigay ng ayuda sa kanila, medyo mahirap. Yung food bank systems natin, nag-umpisa lang po talaga yan sa idea ng basura towards zero waste. Apparently, nag-pop up po yung idea natin ng soup kitchen. Dapat po simpleng soup kitchen lang talaga siya. Yung mga, di ba sa ibang bansa po may mga food stamps, ganyan. So ngayon po sa atin ay with the help of these multinational companies who sponsors our feeding programs, nakaka-recover po tayo ngayon ng maraming pagkain. And nung 2019, nung pumatak po ang pandemya, naging malaking tulong po siya talaga sa community dahil hindi po, kumbaga, buntik na po kaming kulangin sa funds sa barangay. Dahil hindi naman po talaga kaya lahat yan i-sustain. Swerte po talaga na naitayo po natin yung food bank systems natin. Kaya naka-sustain po tayo. Oh, very good. By the way, Cap, how many constituent do you have in your barangay? Ang estimate po natin ay nasa almost 80,000 na po tayo ngayon. Wow, ang dami ha. 80,000. Opo. Okay. Kasi it's How many composed ba yung barangay ng Taguig? Ilang barangay? Total? Ngayon po ay 20 at Bago kayo 38 nadagdagan? 28 po kami before. 28 before. Ngayon po ilan na? 38 na po. Pagdagdag po dami, ng ah. 10. Nadagdagan ng 10. Wow. Okay. Malaki rin yung barangay ninyo. Yeah, no? oo. Sa Kapitana. Malaki. Kap Marie, tama po, nagsimula po ang lahat sa isang pangarap. Matagal po naming pinagsikapan ng mapagkalooban ng aming mga constituent ng mga serbisyong medikal. Yes po.
Kung akin pong babalikan bilang isang ina, bilang isang tulad nyo na ewan ko lang kung may asawa na kayo. Meron na po. Meron daw. Meron na po. Tulad ng isang ina na nadudurog po ang aking puso sa tuwing may lumalapit sa amin. Sandali lang sa amin ng mga tao. Siyempre, di ba, sanay naman tayo ron sa at parang sa tingin ko, ang tungkulin natin para sa tao, para tumulong, di ba? Magbigay ng ayuda kung ano man ang pangangailangan. Ang sa Well, Kap, with regards to the tulong medikal, how do you Pero bago nun, Sige. introduce natin yung ating isa pang Hindi ko kayo pambansang kontrabida. Si Ayan. Sir Rick. napakaswerte naman ni Cepeda. Kap. Ang daming gwapo po. Akala ko dati masun lang ang gwapo Nasa pawan yata kami. Pati ka muna. bati. Hi, good evening. Good evening. Buti nakahabol ako, nakaswerte na. Glad to be here. Salamat. Opo. Saan po kayo galing, sir? Parang napakalayo. Dito lang yata. Ang layo nga Yan sa sa 30th Mall Malayo. Sobrang layo. Actually, ako ang pinakamalayo. Oo, dahil Cavite. katabing-katabi lang sa Cavite lang Actually, binigla ako ni dahil kahapon nag-vlog kami ni King at ni bisita Dindo. natin si Bisita Atty. namin. Tapos sabi, usapan, one of these days mag-guest tayo, Mondays yun. Sige, tara. Tapos nagginulat na lang ako ni Sister Connie, biglang, see you later. Saan? Sabi niya dun sa Sabi ko, akala ko one of these days, hindi niyo naman sinabi ngayon. By the way, Sir Rick, si Chairman is a Si Wonder Cup. Wonder Cup Wonder ng Cup. Taguig. Anong barangay po? Barangay Ususan po. Susan. Okay. Oo, kaya tayo nag-i-interview sa kanya ngayon. Siya yung nasa Pero hot siya seat. yung nasa gitna. Siya yung nasa hot seat. Nilagay natin siya sa gitna. Nasa hot seat ako para ako may exam. Wala tayo nandito. Dapat lakasan yung ilaw dyan. Di ba? Malakas na po yan. Para hindi tayo Magandang makita lighting. rito. Parang Yun, tungkol sa medical po, Chairman. Yung serbisyo medikal. Dahil nga po sa dami din po ng na-encounter nating lumalapit sa atin pong tanggapan. So every time po na may mga lumalapit ay nadudurog po yung puso natin on how we can help them. Kung bigyan naman po natin ng kaperasong halaga, hindi naman din po masasagot yung kanilang problema, 'di ba? So kung halimbawa po may lumapit po sa atin, papa-ultrasound. So kung bigyan ko po ng 200, 300, parang masyado naman pong maliit 'yon. Hindi rin po magagamit yung pera para makuha po niya yung diagnostic requirement po niya, no? So kung may lalapit naman din po for blood chem, mahal din po yun kasi that's about 3,200. So sa atin pong pag-aaral at sa tulong po ng ating barangay council ay nakapag-put up po tayo ng isang secondary laboratory. 2017 po, we started the study on 2014. Then 2017 po, masaya po tayong nabigyan ng license ng DOH to operate a secondary laboratory. We're the only barangay in the Philippines operating a secondary laboratory. And through the help din po ng city natin ni Mayor Lani Cayetano, napagkalooban po tayo ng ganito kagandang facility through the funds of our barangay. Nasusustain po natin yan. Meron po tayong total of 17 test. Yun po yung hindi po usual. It's because meron po tayong yung mga test on sugar, yung FBS, cholesterol, triglyceride, SGPT, SGOT, yung Chem10 po kung tawagin. That's 3,200 kada test po niyan kung sa private po natin ipapagawa. Sa inyo, free po. Libre po. Sa residents.
residents na. Actually po, syempre po pagka po may lumapit naman din pong kapitbahay na barangay na kailangan talaga, in-entertain din po natin. Yun po yung partnership natin with the local government of Taguig. And masaya rin po kami dahil on the following year, na dahil nga po marami rin pong lumalapit for ultrasound, nakapag-provide din po tayo ng several services for free sa ultrasound po natin sa barangay. Sa kasalukuyan po ay nakakapagbigay po tayo ng mga test. Una po yung ECG. Yan, meron din po tayong libreng ECG sa atin pong barangay. And yung mga prostate ultrasound, KUB, kidney, yun po yung kidney ultrasound, whole abdomen ultrasound, thyroid scan, breast ultrasound, yan po. Available po yan for free para po sa ating mga residente. Kap, magtanong lang ako, no? Maganda yung proyekto na yan. Pero, paano nyo na-i-apply sa city, sa local? Yung city po ay tinulungan po tayo na makapagpalisensya. So, meron po tayong partnership with them. Kung saan pinoprovide po ni city yung atin pong mga medtech tsaka yung pathologist. Kasi hindi naman din po namin kaya pasweldohin yung mga yun eh. Sa akin, di ba, Ay, by the way, si ano pala, isang ano din. Nakiki-interview kayo yung nasa hot seat puro star Para studded ako kasi yung pumunta nagpapanel. dito. By the way, si Ka- Miles, so, Running po. isang running po for, hindi, walang ganon. Isang, ano din, Lingkod Bayan po. Lingkod Lingkod Bayan. Bayan. It's an honor po. Bawal po yun. Maraming nasa sa Vision Foundation na rin po. Tapos, kaya lang po, may tanong ako. Di ba, yung mga sinasabi nating medicine, Yes po. hinahatid po ba sa senior? I just only want to clarify everything about that. Yes po, sa barangay po natin, dinadala po yan sa mga senior citizens, PWDs, and yung atin pong mga hypertensive, diabetic, hinahatid po yan sa bahay nila. Actually, isa po yan sa mga pet programs po ni Mayor Lani. Hindi na necessary pumunta pa para pumunta sa health center or sa hospital, just mostly yung mga senior po natin. Actually po, nire-require lang din po sila na magpa-follow-up check-up. Then, may expiry rin po yung reseta nila para po ma-engage po sila na makapagpa-check up ulit. Magandang sample yung ginagawa ni Kap. It's just like spreading the virus of excellence. Yes. Diba? Parang ganun, parang pilot barangay. Oo. Si Kap, pati Pati ano, yata, ano yung ECG rin ba? Para sa mga broken hearted, meron din kayo. Opo, para po ma-detect natin. Alam mo, ang gagandang lalaki, pati ang gagandang public servant, nandito lahat eh. Oh. May isa pa tayong guest, kuya. Ano din to? Oo, pabatiin lang natin bago masagutin yung ECG para sa mga broken hearted. Opo. Si Kuya Joel Ramirez. Dapat Hello, pala lagi. hello. Opo. Magandang gabi po. Kapatiran para sa bayan. Okay. DWIC. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na kami po ay makasama ninyo. Kami po sa Batang Quiapo. Batang Quiapo. Tatay King Gutierrez, Brother Ricardo Cepeda. Brother Dindo Arroyo, nagka-emergency lang po. Pero sa susunod po na Monday, God willing, siya naman, so solo daw po siya eh. Hindi, dapat sama-sama kayo. Pag walang taping. Pag walang taping, oo, pag walang taping. Usually kasi po, MWF yung shoot namin. Ayun, kaya sana magkita-kita po tayo ulit dito, makapunta po ulit kami. Pwede nyo bang i-gasikap the king kasi kayo lahat eh. Baka yung Wonder Woman namin dito. Pwede din. May tanong kaya ta, Kuya Rick, Oo. bago, pero... sige. Yung ECG rin po para sa mga broken hearted. Okay, bago nyo sagutin yan, Yan. time check muna po tayo. 7:25 po na today. Po, ang kapatiran para sa bayan, Oo. Kuya Ricky. Nakita nyo, saya natin ngayon. Tanong mo, baka Oo. nakalimutan ni Chairman eh. Oo. Napapakiramdaman ko, napakasarap tumira doon sa barangay ni Kap, yung barangay Us-Usan. Kasi may ECG para sa mga broken hearted eh. Paano kaya yun? Kuyang, wala ka bang pinanghuhugutan dyan? Wala naman. Oo. Very healthy ang heart. Oo. Very healthy. Healthy tayo dyan. Oo. Mapagmahal. Indeed. Actually po, pangarap po natin yung
maging libre po yung healthcare systems natin sa barangay natin kahit po yung pre-diagnostic lang. Hopefully, kung matapos na po yung facility natin na bago pong pinapagawa ni Mayor Lani, ay doon po natin makukumpleto yung healthcare, yung diagnostic center natin, which includes yung blood chemistry, CBC urinalysis and stool exam, na mga existing na rin po, and ultrasound. X-ray machine na lang po ang kulang. Kasi ang idea po natin is ibalik po yung taxes ng tao. Sa amin po, marami pong residential condominiums where they spend like 3,000 pesos a year para sa kanila pong taxes. Pero dun po sa healthcare systems po natin sa barangay, bawing-bawi na po sila agad nun. Wow. Alam nyo, Magtatanong lang ako, yes po. muna kayo. Yes po. Kasi interesado ako dun sa... broken heart. Sa broken heart. Akala ko may hugot din kayo. Ginaganap ni Kapitana. Pagdating dun sa ating mga like yung mga crew natin, kanino nang gagaling ang pinasasahod sa mga... Ngayon po si Mayor, ang city po ang nagpapasahod sa kanila. Pasado na resolution? Yes po. Bawal yun, no? Pasado na. Colonel Suarez, May papakulong na naman to dahil matadagdagan na ng kulungan mo sa Batang Quiapo. It's for the good of our constituents naman po. Kaya na-allow din naman po. Actually, hindi naman po sila technically naka-detail sa barangay po namin. So, it's a shared laboratory of the city of Taguig and our barangay. Bali City Hall Like- employee po. Yes. Like kasi kami sa Bacoor, naglagay kami ng district hospital, di ba? Tinurn over namin sa Kapitolyo. Hindi pwedeng i-handle ng City. city. Baka po magkaiba po yung... Although, Konsi King, yung ano kasi, highly urbanized po yata ito. Baka wala namang... Maski na. Ganun po ba? Maski na, nasa batas yun. Hindi bali, i-review naman ni Kanyan, ni Oo. Lani siguro. No. Opo. Anyways, Nakakatulong sa tao. nakakatulong sa tao. Nabibigay po natin yung ano pilot yun. project. Yeah, pilot project pa lang kasi to eh. Project ka yan, ano? Yes po. Pilot project We're the yun. first licensed na secondary laboratory in the Philippines. Parang testing yun eh. Ano Tapos yun eh. pag umukay na, kukunin na talaga ng munisipyo. Oo, ganun na lang. Malaki. Kasi it started during the pandemic eh. Maganda. Maganda yun. Proyekto nila na yun. Kung magkakaroon ng Citywide. bawat local ng ganong idea, patay na. Wala nang hospital, wala nang private. tayong problema. Wala nang private. To be honest yung Wala nang malungkot. si Cap Marie, to be honest, kahit na kami sa masonry, nag-conduct din sila ng chest x-ray, di ba? Through the help of yung aming District Deputy Grandmaster, si Lino Ong, talagang in-extend nila. Biro mo, umabot sila ng Morong, di ba? Umabot din sila ng Montalban. Talagang dami. May doon ko nga nalaman. Mga services na Yeah, oo, na nakakatulong. Oo. Ang purpose naman po natin is makabigay po talaga ng libre and it's for free. Wala Yeah. po kaming Hindi lang, china-charge. hindi lang sa barangay niya, umabot pa siya ng Babalik ako ng 2025. Yeah. Baka naman pwede mo akong Tulungan. Tulungan. For bigyan that. ng idea. Yes po. Yeah, yeah. Of course. We're very much willing naman po. Bubulabugin ko si Sir. Yeah. Actually po, marami pong Tawagan natin pumupunta si Kuya sa atin Anthony. na nagbe-benchmark. Wow. Opo. Kasi gusto po nilang matutunan dahil syempre po libre po yun. Imagine, no, kung ang lahat po ng barangay sa buong Pilipinas magkakaroon po ng ganito. Madideklag po natin yung mga ospital. Kahahabang buhay ng mga Pilipino. Yes, Mga kasi early po- detection ng mga diseases nila. Yes. May mga prevention talaga. Yes, prevention is better than cure. Yes, exactly. Ayun, maganda yung... Ganda. Maano tayo sa truck naman? Na-intrigue ko siya sa truck. Paano raw kayo nag-drive ng truck? Paano niya na ipatakbo? Bakit po Kung kayo automatic daw ba yun o manual? Nagulat siya eh. Opo. Actually po yung fire truck, sa barangay po natin we have 3 fire trucks
Depende po kung gaano po kalaki yung lugar ng nasunugan. Meron po tayong first responding truck. That day ay ako po ang second response nung oras na yon. Medyo lumaki po kasi yung sunog, so napilitan po akong ilabas yung isang truck considering na medyo malayo po kasi yung panggagalingan po ng ibang brigada, yung iba pong kasama nating volunteers. And syempre po, yung sa 1 minutong sunog, marami na pong mangyayari. Kaya kailangan po namin magsunod agad. Within the barangay po yun. Within the barangay. Minsan po, lumalabas din po ako sa ibang barangay. Pagka po kailangan talaga. Fire truck pa lang dinadrive ni Cap. Fire truck ang dinadrive niya. Automatic yan ka pa? Nabot. Kayang-kaya yan pag automatic. Medyo, ano lang naman siya, 6-wheeler. Maliit lang. Tanong ko, 6-wheeler lang naman. Kanina kay Kasi Cap, Doc Ray, 80,000 constituents pa. Yeah, ang dami. Anong kalaki ang barangay nila. So, ito lang kailangan talaga ng ganitong klaseng serbisyo. Kasi we're not talking about sa Manila. Minsan, ang isang barangay, 4 lang na kalye. Magkakatabi Yun na, po. yun. Tapos barangay, number na nga Number lang. 727, 726, gano'n na eh. Pero kay Cap, they have 80,000 constituents. That's a full-time job. Ilang barangay po ba, if you don't mind, Kanina. ng buong Taguig? Originally, we're 28. And then, may mga bagong barangays na po na 10. Dagdagan, 10, no? 38 na. 38 na. Well, anyway, Cap, Parang narinig ko that it added 300,000 constituents ba? Parang nasa Yung 10 na yan? roughly po. Diba parang gano'n, 300,000 na nalipat. Dapat, sorry From magkaroon Makati ba yun. tayo ng yung District 1, District 2, District 3? Since may 10 barangay na from Makati going to Taguig, ano pong mangyayari? baka papunta na yan Wala doon. pa po sa aming Kasi dumagdag sila din-disclose. definitely. In the near future. May ibang district na. Siguro si Cap by then, baka mas mataas na posisyon ng Level. Parang dahil hihingi ng tao na umangat na yan, Wonder Woman ng Taguig. Naging konsehal na, no? We'll see kung saan po tayo dalahin ng susunod na Yun. eleksyon. Yan yung... Well, Yun yung Kung saan po papalarin. May Well, tatanong Cap, na... aside from the health service na ino-offer ng inyong barangay, what do the constituent ano pa ina-expect nila? Nung 2017 ay nag-start po tayo ng ating pakikipaglaban sa mga issues ng basura. So apparently po nung 2018 ay naparangalan po tayo ng DNR as the cleanest and greenest barangay. It's because of our best practices sa MRF natin when we started the U-Recovery program. Yun po yung pag-recover po namin ng mga sachets and plastics. Pabalik po ako doon kanina sa issue, doon po sa in-address nating issue sa food security. Yes. Doon pa rin po tayo nag-umpisa sa isyong landfill. Then, luckily, in partnership with Unilever Philippines naman po, nag-up yung Mrs. Walastik. And sa barangay naman po natin, we name it after as a U-Recovery program. Yung mga sachets, plastics, ay nire-recover po natin and ginagawa po yung mga rulers, upuan, school chairs, mga ganyan. And each kilo of plastics or sachets, pinapalit po natin yan ng tagda-2 packets ng sabon. Uy, galing So, Galing. it's another form of recovery. Continuously until now, until today, ay nakaka-recover po tayo ng about 2,000 kilos per month. Ang sarap na kapitan ni ni Ma'am Maris na. Parang ang basa ko sa kanya, ang isip niya nakatuon na talaga ron sa barangay. Nabawasan po ng basura. Mabango ka pa kasi. Oo. Nabawasan ka ng basura, mabango ka pa. Siguro kaya yung population mo, laki 80,000. Ang laba ka pa. Dumadagdag para production din. Dati coins lang di ba? Katapat ng basura mo, pera Opo. Ngayon, mas maganda, kakaiba. May sabon ka na. Nung una po ayaw nila kasi syempre parang mas maganda kung pera. Pero nung na-realize po nila mas mahal po pala yung sabon kaysa sa piso. Magagamit mo pa, matagal. Maganda po ang naging social impact niya sa amin. Cap, yung area nyo ba binabaha? Yes, low-lying kami po yung lowest point ng Taguig. Okay. Delikado yung plastic talaga. Opo.
So how do you, may programa ba tayo? Naglilinis ng mga drainage, stuff like that? Or talagang low-lying, you dredge the, Yung barangay po namin, doon na po ako talaga pinanganak at lumaki. No? Lumaki po akong nahuhulog sa tulay. Lagi po tayong nahuhulog sa tulay. Biktima tayo ng swimming kapag ka po wala ng konti. Mag-swimming. Opo. Laging may swimming party pag birthday ko. So, doon po natin siguro masasabi na talaga pong pagka napunta ka sa public service, kailangan gawin mo na yung best mo habang nandun ka kasi you never know kung ano po ang, 'di ba? Kaya inibigay talaga natin. So, lagi ko pong sinasabi na it all started way back. Yung way back na yung mga ginagawa po natin kasi ito po yung mga nakita po natin ng mga ideal na tuunan. So, bilang isang biktima ng mga pagbaha noon, nakita po natin yan. So, hindi naman po namin kinailangan gumastos ng malaking pondo kasi ang Barangay Ususan po, meron pong taas, merong ibaba. Ako po, lumaki po dun sa may pinakang ibabang part. So, yung itaas, yun po yung along C5 na lugar ng Ususan. Hindi po yun binabaha ever since. So, sa amin po, sa ibaba, lagi po kami binabaha. Apparently, sa atin pong pag-aaral, hindi naman po natin pala kailangan na masyadong pagandahin yung ating, to spend money para dun sa drainage system natin. Kinuha lang po natin yung tamang level ng tubig na sa ilog. So, Kap Marie, na-resolve with po natin regards yun. po dun sa Barangay Ususan, how do you, may mga stray cats, di ba? Kung lagi kayong binabaha, yung mga daga, ganun. May programa rin ba kayo doon, mga aso? Siyempre, di ba, pag baha, yun normally, yun din isang problema ng barangay Opo. So bago nyo sagutin po yan ulit, time check po muna tayo, 7:46. Nakabalik po ang kapatiran para sa bayan. Kaibigan ko yun si Cap Art. Doc Ray, Yeah. Nobstrick, and Jerry po, and ating mga guests, studded guests. May tanong ka kanina, Kuya Ricky. Nabanggit kasi ni Kap Marie, yung barangay Ususan, it is a very low-lying area sa kanila So definitely, meron kayong problema sa pagbaha, yun. Sa daga, di ba? And then, basura. Aso, pusa, ganun. How do you go about it? Yun pong drainage system natin ay meron po tayong regular declogging program. And then yung atin naman pong sa mga daga, usual po na nag-incentivize po tayo. May time po tayo nag-incentivize ng mga paghuhuli po ng mga daga. And of course, sa health center po natin, we also have free gamot para po maiwasan yung doxy kung tawagin po nila para hindi po maapektuhan yung mga tao pag lumulusong po sila sa baha. Maagap na maagap po tayo sa evacuation pagka po tumaas ng konting tubig. Apparently, swerte po tayo this year kasi nababaan po tayo ng madaming drainage system projects na yun pong mga hindi interconnected at saka po yung mga medyo matatanda na pong drainage system natin. Ngayon po nare-rehabilitate to the help of Senator Alan and Mayor Lani. Ma'am, in regards sa last question na to, magkukwentuhan na tayo. Yung fault line sa Taguig, are you part of yung barangay nyo ba? Tinamaan din ang fault line? Yes, part po ng fault line po natin along C5 from Shell. Papunta po doon sa tatawid po dito sa may Shell, then tatawid po sa may MRB, yung medium rise building po doon, yun po yung relocation from Guadalupe Breeze, doon po yun then papunta na po ng Signal Village. So, paano yung disaster preparedness nyo sa earthquake? Meron po tayong team na naka-assign for that, yung atin pong barangay risk reduction team na mas pinagtibay po natin yan. Actually, sila po yung una po nating binuo sa atin pong programs na kinapacitate po natin. Nagbibigay po tayo every year ng mga drill and evacuation training sa atin pong constituents. We made it to be more specific. Ginawa po natin siyang community-based. Kami po ang pumupunta sa community to train our 17 sitios sa atin pong barangay para po directly na turuan po mismo kahit po yung mga bata na maliliit
tinuturuan po natin sila kung paano po mag-evacuate and paano po yung mga, including po yung drills po ng bucket relay, mga ganyan. Kap, mayroon ba kayong mensahe para sa inyong barangay bago nyo imbitahin manood ng Batang Quiapo? Yes, Kap. Well, una po sa lahat, pinasasalamatan ko po kayo dito sa DWIZ sa inyo pong pag-imbita sa akin. It is an honor po na ma-share po natin yung best practices po natin sa barangay and sa akin pong mga constituents. Ay nagpapasalamat po ako dahil sa kanila pong very warm support sa atin pong administration. Hindi po tayo nahihirapan sa implementations natin dahil po sa support ng constituents natin. Mahirap pong mag-isip ng programs, totoo po yun, Consi, na para po sa constituents natin. Pero kapag ka po talagang sobrang supportive po yung community at yung atin pong barangay council, plus spoiled ka pa ng mayor at saka ng senador, talaga naman pong napakadali po ng implementations ng mga programs natin. Ang sikreto ron, yung sipag ng kapitana. Yun. Yung sipag po talaga pong gaganahan ka po pagka po ang mga kasama nyo at saka po yung constituents natin, talagang nandun po yung nandun po talaga yung support. Yun po yung pinakang sarap magtrabaho. Okay, any message po sa ating Imbitahin nyo muna. Oo. Sila, manood ng Batang Quiapo. Yun pong pinalitan ko pong kapitan ng 2013 si Kapsani sa Malangit Nawa, talaga naman pong napaka-idol po niya si FPJ. Kaya The King. The King. Birthday nyo pa po ngayon. Opo, happy birthday FPJ. At Babae rin yung pinalitan nyo. lalaki po, uncle ko po. Lalaki. Kawawa naman yung lalaki. Napaun nang wala sa lugar. Okay, Saging, Sa akin, any message po? Sir King, sa imbitahin akin nyo lang, yung... Kapitana, maganda na, sa napakinggan kong mga proyekto ng inyong barangay, wala akong tatapon. Gusto ko nga pulutin lahat. Gusto kong i-apply sa amin, sa Bacoor. Ang problema lang natin, baka yung sa inyo, sa isang barangay lang po pwede, hindi po pwede sa amin, sa kabuuan. Kaya ang tanong ko kanina, 30 kayong barangay, anong ginagawa ng iba? Kaya yun ang dahilan ko. Palagay ko po kasi syempre po bawat pamunuan may iba't iba pong Pamantayan. Pero dapat makopya na yun sa inyo dahil napakaganda ng proyekto. yung iba naman pong barangay talaga nag-start po sila. Kaya lang po kasi hindi rin din po natin masisi yung ibang barangay. Lalo na po maliit po yung income nila. May mga ganun. May mga So, nasa barangays factory po side talaga. yung ano nyo? Malaking factor po na malaki po yung income ng barangay. Kaya po nakakasustain. Ikaw ba kapang pinakamalaking barangay? Hindi po. Or the third largest barangay in Taguig. Pangatlo. Opo. What about the two barangay na Siguro po magkakaiba lang po kami ng priorities. Okay. May mga kanyang best practices din po sila doon na posibleng hindi lang din po parang na-highlight. kung ako konsehal dito sa lugar nila, makakaaway ko yun. Pakukulong nyo ba, sir? Colonel Suarez lang naman. Si Colonel Suarez lang naman yan. Tapos ang pinakikita ni Kapitana, ganyan. At tapos hindi mo pwedeng i-apply dun sa barangay mo. May naalala ako. Kapitana, kamusta po yung drugs sa lugar nyo? Habang nandito si sir. Yun. Para mapakulong natin. Yan. Kay Colonel Suarez. Ibibigay ko lang po kay General Pacheco. Pipikapin ko na. Actually po, yung barangay po natin ay noon pong unang panahon ay talagang para po yung nasa Reader's Digest o sa talaga parang pag sinabing ususan, kilalang kilala po yan. No? Pero luckily at sa cooperation na rin po ng mga kasama natin sa barangay,
Nag-applicant na po tayo ngayon for drug clearing. Hopefully po by Ang galing. October ay masalang na po Ready ka na, tayo. Joel. Oo, ready Kaya, na ready na po. bigay niya sa kanya lahat ng marirecover Clearing ba? niyang drugs. Yes. Pag pick up ko po niyan, dediretso ko na kay Julio Ayan. Diaz. Siguro po kung kasing pogi ninyo yung manghuhuli, lahat po nang huhulihin magpapahuli na po. Okay. Okay. Si kasamang Miles, baka may message ka. Yeah. Message ko lang. Sa akin po ha, based sa nakikita ko po sa inyo, sample sa Barangay Ususan, pwedeng ma-adapt sa iba. You're very passionate sa trabaho niyo. Kakampi ko to? Oo. Kakampi ko? Thank you. Kasi ano po napaka-importante pag may nakikita kang magandang halimbawa, focus on that. And Oo, then, yan. continue mo i-adapt yun. Sa ibang bansa nga nag-a-adapt Kung ano Tayo pa kaya? maganda. Kung ano maganda. Kundi yung away, kundi kung andun tayo, focus tayo sa mga ikakaganda ng constituent. Di ba po? Yes. Mas yun importante. Okay, okay. Kasi talaga naman Sa Rick, pong... baka may message si... Hindi, naalala ko nga yung sabi ni former President Duterte, hindi naman masamang mangopya. Opo. Diba? Basta maganda Tama, maganda yung kokopyahin. Basta maganda, walang ego, walang inggit. Kung maganda yung idea, gawin na lang. Yes. It's so refreshing to hear about yung barangay niyo. Baka imbitahin niyo po yung sa Batang Quiapo po. Oh, Kailan imbitahin po ba yun? Every Monday. Hala, now showing. No, showing na pala. 5, 4, 3, 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock po. Monday to Friday, Batang Quiapo, 8 o'clock, 8 p.m. sa tatlong channel yan. Nasa Kapamilya, nasa Jeepney Channel, nasa A to Z. Yun. Wow. Tapos 1 hour later, available sa YouTube. Okay, okay. Pati kami hindi namin alam yung lumalabas kasi nanonood din kami. Dahil ang galing, Oh, sikreto yung eh. sequence no? May sequence. Inaabangan ko yan sa YouTube na lang. Doc Ray, yung message. Any message? Ayun lang at pasalamat tayo kay Agay Cap. Sana maging halimbawa hindi lang sa Taguig or pati din sa mga ibang barangay sa ating lugar, lalo na kung meron naman silang mga malaking pondo, sana ma-channel nila para talaga sa kanilang mga constituent, no? At saka yun, ating mga guest dito ngayon na sa Batang Quiapo, no? Dito ating mga talagang very veteran actors na walang kakupas-kupas ang galing. Medyo hinahinay ka Kakampi sa ko rin si veteran. Gabon. Baka mabugbog tayo dito. Very veteran pa. Pati natin. Si Sarge. Kuya Jarel, yes. Opo, nasabi na lahat nila. Bata niya po. 8 p.m. to 9 p.m. Bukas ang TV ngayon. Opo, basta kayo, live na kayo. Tapos may rerun po yan, Brother Rick, no? Sa YouTube, yung mga hindi nakapanood. Tapos may mga highlights din yan. So, yung mga papanood po nila ngayon, sobrang intense. Kaya, tutok na po. Pagawad. Maraming salamat po. Pagawad. Hindi ko naman rin sila. Message mo sa constituent mo. Yeah. Mga barangays Rembo, kabarangay natin dyan sa Makati. I'm inviting you, manood po kayo ng Batang Quiapo. And I'm very, really wanted to watch it right now. Kaya lang nandito tayo. Mamaya, panoorin na lang natin. Yan, napaka-importante. Nandito lang ang mga handsome natin, mga Ayan, no? big people. Yan. Rick, ikaw muna. Binabati ko si Iya, Shane, and Emil. Tayo po ay happy birthday din kay Engineer Leo and Mauro. Sipin mo. Texas Cebu. Oo. At yung mga tech natin, thank you din po. Kay Tech Barameda, at sa mga technician ng DWIC, lalo na si Aldrin Cruz, kay Constantino, Jen Patrolia, Hana Olidan, Jessa Barameda. Ang next program po natin, Stories by Pangga, Nika with Nika Abaw. Maraming salamat po ulit. At, Magandang gabi po sa inyo magandang lahat. gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Salamat. Bye!